Naging mas produktibo kumpara sa inasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang kauna-unahang state visit sa Indonesia. Sa ginawang ulat Pangulo bago tumulak patungong Singapore, sinabi nito na mayroong mga diskusyon ang natalakay na wala sa plano, at mayroong mga aktibidad ang nagawa kahit wala sa schedule. Una dito iniulat ng presidente ang pagbubukas ni Indonesian President Joko Widodo sa usapin kaugnay sa Myanmar, pinag-usapan aniya nila kung ano ang dapat gawin ng ASEAN, kaugnay sa sitwasyon sa naturang bansa. Binuksan din ng Pangulo ang isyu sa kalakalan, partikular yung suporta ng Indonesia sa enerhiya ng bansa. Sabi kasi ng Pangulo mayroong trade imbalance sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, kaya't kailangan aniya na humanap ng paraan upang manbago ito. Bandang 1:00 ng hapon nang dumating ang Pangulong Marcos, kasama ang kanyang delegasyon sa Singapore. Ganap na 2:00 ng hapon nang buksan ang UCC Hobby Auditorium para sa mga Pinoy na dadalo sa meeting with the President. Pasado 6:00 ng gabi nang dumating ang presidente para sa kanyang talumpati. Biglang lumutang si Executive Secretary Vic Rodriguez sa pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na pag-angket ng asukal matapos ipasepina ng Senate Blue Ribbon Committee. Bago ito ay nagbotohan ang mga miyembro ng komite para sa pag-isyu ng sepina laban kay Rodriguez na nauna nang nagsabing hindi siya dadalo base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand D. Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Rodriguez, inatasan siya ng Pangulo na dumalo sa pagdinig matapos malamang may sepina na inisyu ang komite laban sa kanya. I would like to sincerely apologize if we have to resort to the issuance of a subpoena to compel my presence today. I have no intention whatsoever to disrespect the honorable members of the Senate and the Senate institution, paliwanag ni Rodriguez sa pagdinig. That is why immediately when I learned that a subpoena was issued, I don't want to, but I have to inform His Excellency even if he is in a state visit, and immediately he asked me to forthwith see the Senate President and immediately be present in today's Blue Ribbon Committee hearing, dagdag pa niya. Kaugnay nito ay tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa Control Negation Bersya na Sugar Order No. 4 na nagbibigay ng go signal para sa importasyon ng 300,000 metriko tonelada ng asukal. Mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang nagbigay ng ideya na tapusin na ang pagdinig at gumawa na ng resolusyon sa nasabing issue. I would suggest doing justice to the farmers and stakeholders negation, maybe we can terminate the hearings, come up with a quick resolution of the case, approve it before the break and if these cases are necessary to be filed, let us file them so that they have their day in court, sabi ni Zubiri. If we feel there is malfeasance, misfeasance, or any violation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, let us come up already with the findings and proceed with filing the cases, dagdag niya. Sinang-ayunan naman ito Senegation Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III at sinabing maglabas na lang ang komite ng kanilang final reporter. Ngayon ni Pangulong Marcos doon sa Singapore, papasukin mo natin na itong Pangulong Marcos sa yung kanyang speech sa Filipino community. Visit ito eh. Kaya't marami kaming ginagawa at yung mga meeting namin, alam nyo naman, siyempre seryosong usapan. Kaya't yung pagka may pagkakataon na makasama at makapiling ang ating mga kababayan, eh siyempre kami pupunta, talagang masaya na iba at pati na yung mga tiga rito nagugulat sa atin dahil ang gugulo natin. Pero yung magulo na nakangiti, ganyan talaga ang hugis ng Pilipino. Magpapasalamat ako sa ating butihing kalihim ng Department of Foreign Affairs sa kanyang pagpakilala. At uunahin ko pong batiin ang aking minamahal na First Lady, Madam, parang hindi bagay sa yung Madam. Lisa Araneta Marcos, ang ating mga cabinet member na sumama rito. Alam niyo po, yung iba dito, hindi kasama rito, pero namilit silang pumunta at sumama sa atin para makita kayong lahat. Kaya dahil nga, kagaya ng sabi ko, mabigat yung kanilang trabaho, ito na, yung pampasarap at pampasaya ng aming, parang bakasyon sa amin ito sa gitna ng state visit. Pabatiin ko rin ang ibang membro ng ating delegasyon na galing sa Republika ng Pilipinas, ang ating Sergeant de Affairs at saka Consul General Emmanuel Fernandez, lahat na nandito na mga galing sa Philippine Embassy na tumutulong sa ating lahat kapag may problema.
at kayong lahat ay binabati ko. Alam ko na marami pa sa iba ay hindi makarating dahil sa dami natin 200,000 hindi raw talaga kaya ipagkasya rito kahit anong gawin natin Kaya napilitan tayo mamili ng yung pinakamalaking lugar. Pero nandito kayong lahat at binabati ko kayo at nagpapasalamat ako na binigyan nyo kami ng panahon na kayo, alam ko naman yung iba, ang report sa akin kanina, sabi, kanina pang tanghali, marami na raw tao dito nag-aayos na. Talaga naman, kaya minadali na namin ang pagpunta namin dito. Tapos puso ako nagpapasalamat na kayo'y nakapagdalo at nakipagtipon sa araw na ito. Alam ko ngayon ay Martes at marami sa inyo ay lumiban na sa inyong mga trabaho para makapunta ito. Talaga naman, dahil dyan ako'y nagagalak at sa inyong pagdadating at makita kayo kahit sandaling panahon lamang. At kami ay ipagpapatuloy namin ang aming state visit at siguro sa makalawa ay balik na kami ng Pilipinas at marami pang kailangan gawin, marami pang trabaho. At lahat po ng nakaharap ninyo, lahat po ay ito lahat ay maraming ginagawa upang tulungan ang hindi lamang ang mga ating kababayan sa Pilipinas, ngunit pati na ang mga minamahal namin at rinirespeto namin, dinadangal namin ng mga OFW. Ngayon, ang ginawa naming programa ay naiba ng counter. Dahil sabi namin, napapag-usapan namin, paano with yung dati, aakyat, 8 tao mag-speech, tapos wala na, tapos na. Sabi ko, hindi pwedeng ganun. Dahil lahat itong mga ito ay bumoto sa atin kahit hindi natin kinampanya. Mga sandaling ito, kakapasok pa lamang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At kinakamayan niya yung mga kababayan natin dito sa venue ng kanyang Meet the President. At yan ay bahagi ng kanyang state visit sa Singapore. At alas 6 hanggang alas 7 kasi yung oras para dito sa main event ng naturang mistulang meet and greet ang mangyayari dito, Bombo Gerald. Kaya naman, napakaaga pa lamang kanina ay puno na itong venue. Alas 5 nagsara yan. At, pero mga alas 3 pa lamang ng hapon ay talagang buhos na. Halos mga nakatayo na yung mga tao. At kaugnayan nga natin ang ilang mga overseas Filipino workers katulad nitong grupo ni Melay Punsalan na nakaugnayan ng Bombo Radio Philippines. At sinabi niya na maaga pa lamang ay excited na sila na makapunta roon. Galing pa sila sa iba't ibang bahagi ng Singapore at minabuti nilang pumunta ng maaga para nga may mapwestuhan sila. Although, noong Agosto pa lamang, Bombo Gerald, ay talagang fully book na yung venue, itong UCC Hobby Auditorium. Ito yung napiling venue sapagkat kayang mag-accommodate ng maraming bilang ng mga bisita. Pero kahit malaki na yung venue, ay nag-uumapaw pa rin. Pinapakita natin sa mga nanonood sa ating Facebook Live yung kuhang larawan ng ating mga kababayan doon mismo sa lugar, sa yung kanilang mga pinadala sa Bombo Radio Philippines dahil yan ay parte nga ng aktibidad ngayong gabi. So andyan na si Pangulong Bongbong Marcos. Kanina pa ay may program na nagpapatuloy. Samantala, Bombo Gerald, konting flashback lamang doon sa mga naging aktibidad ng Pangulo sa Indonesia. Naging mas produktibo raw ito kumpara doon sa inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan ay para sa unang leg ng kanyang state visit na nangyari sa Indonesia. Sa ginawang ulat ng Pangulo, bago pa man tumulak patungo ng Singapore, sinabi nito na mayroong mga naging pag-uusap at natalakay ang ilang wala sa plano pero makakatulong ng malaki para sa ating bansa, pati na doon sa mga aktibidad na binabalangkas ng pamahalaang Pilipinas at ng Indonesia.
Una nga dito ay iniulat ng Presidente ang pagbubukas ng Indonesia, partikular na yung mga sinabi ni President Joko Widodo sa usapin kaugnay sa Myanmar. At napag-usapan din nila kung ano ang dapat na gawin sa ASEAN. May kaugnayan sa sitwasyon sa Myanmar at yung bubuksan na muli yung conference sa Nobyembre. At natalakay din yung usapin sa kalakalan, partikular na ang suporta ng Indonesia sa enerhiya dito sa Pilipinas dahil kabi-kabila nga yung naitatalang blackout at kakulangan ng enerhiya. Kung magkaminsan ay red alert, yellow alert dito mismo sa main area ng Luzon dahil nga sa kakulangan ng reserbang kuryente. At yan ay willing tumulong ang bansang Indonesia. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng mga pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Issues that we expected to be raised with us, but the subject. Sige, babalikan natin na Bombo Gerald yung pahayag dito ng Pangulo sapagkat importanteng marinig natin yung kanyang ulat o may kinalaman sa mga hakbang ng kanyang delegasyon. Ay siyempre, hindi lang naman si Pangulo ang kumilos dito, Bombo Gerald, kundi pati na yung mga miyembro ng gabinete na kanyang kasama mismo dito sa pakikipag-usap sa mga counterpart nila sa mga ahensya naman sa Indonesia. So, naging produktibo ito. Katuwang ng Pangulo ang kalihim ng DTI, ng Migrant Workers Department at pati na yung so at least ay sinabi nga ng Pangulo na ito'y napaka-importante, produktibo yung kanyang naging lakad at susumahin pa yung kabuuan ng naitalang deal na napasok ng gobyerno pati na ng mga negosyante na kasama ng Pangulo dun sa kanyang biyahe at kung ilang investment ang may uuwi ng Pangulo sa kanyang pagbabalik dito sa ating bansa. Pero syempre, sorpresa muna yan, Bombo Gerald. Hindi muna ilalabas ang data dahil may Singapore trip pa na ngayon ay nandun na nga ang Pangulong Bongbong Marcos para naman makausap niya itong si Singaporean President Halima Yacob at si Prime Minister Lee Hsien Loong ng Singapore. At kung nasa halos 5,000 o mahigit pa yung bilang ng mga Pilipino na nakadaw pampalad ng Pangulo, ay dito sa Singapore mas maraming bilang sapagkat sa Singapore ay nasa 200,000 yung populasyon ng mga overseas Filipinos na nananatili na rito at yung ilan nga ay dumadalo dito sa event na pinuntahan ng Presidente para sa meet and greet dito sa malaking venue ng auditorium ng UCC na pinagdarausan itong aktibidad. Sa 256,867 na students ang nakinabang na raw sa Educational Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay ipinamahagi sa nakalipas na 3 Sabado. Ito ang ibinahagi po ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa mga mambabatas sa pagtalakay ng kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ang bilang po na ito ay katumbas anya ng 647.95 million pesos na halaga ng tulong pinansyal na ito ay mula sa kabuang 1.5 billion pesos na pondo ng kanilang inilaan. Muli namang humigi ng dispensa si Tulfo sa naging aberya ng unang ikasah ang pamamahagi ng Educational Cash Assistance. Anya inayos na ito ng kanilang ahensya. Dagdag pa ng kalihim para sa mga hindi makaabot sa pamamahagi na ito, maaari pa rin lumapit sa kanilang regional offices para humingi ng tulong sa ilalim ng naturang programa. Samantala, sa iba pang balita,